5 pinakabrutal na serial killer na nahatulan ng death penalty dahil sa krimen na nagawa nila. Tara, pag-usapan natin. Ito si Michael Brady na nagtangkang tumakas sa kulungan na nagresulta sa pag-murder niya sa 4 na bantay dito. Nangyari ito sa North Carolina. I stabbed him like 4 to 8 times. I hit Jeffrey Howe until he stopped moving. I don't know how many times I hit him with a hammer. Nakulong si Brady ilang taon na ang nakalipas. Nasintensyahan siya ng 24 years matapos siyang makasuhan ng attempted murder. Matapos niyang barilin ng isang officer sa North Carolina. At paglipas ng 4 na taon, si Brady kasama ang 3 inmates ay nagtangkang tumakas sa kulungan, kung saan brutal nilang pinatay gamit ang martilyo at gunting ang mga bantay. That man, Michael Brady, beat that man, George Midget, like he was trying to bust concrete. Sinasabi ng mga prosecutors na si Brady ang mastermind sa nangyaring krimen. Like a bloodbath, and I stepped in between Jeffrey and Wendy, and I slid trying to get in because the whole elevator floor was nothing but blood. We know who originated the plan. We know who led the plan. Pero ang kriminal, wala man lang bahid ng pagsisisi at takot. At nang dumating na ang paglilitis, kahit ikaw, Lodi, ay mabubwisit sa taong ito. I'm up here to tell the truth. You can ask me anything you want. I'm gonna tell the truth. Whether it hurts me, whether it helps me, I don't care about that. You don't believe you're crazy, do you? No, I don't think I'm crazy, no. And you do know the difference between right and wrong. Yes, So you know murder is wrong. murder is a different name for a death, but yes. Your freedom meant more than their lives. Yes. At nang basahin ng judge ang hatol, Jury unanimously recommending that the defendant be sentenced to death. parang walang emosyon itong si Brady. Sa Chicago niya inantay ang kanyang death penalty. Ito si Austin Myers at Timothy Mosley. Sila ang suspect sa pag-murder sa 18 years old na si Justin Back sa Ohio. Nanakawan lang daw sana nila ang bahay ng kawawang binatilyo. Pero nung maabutan nila ito, binigti nila ito gamit ang alambre. At ito ang dahilan nila. The idea of strangling them, that way it would create no mess, pretty much be an easier job to handle. Obviously, Justin was trying to put up a fight and he wasn't overpowering us. Tinadtad nila ng 21 saksak si Justin hanggang sa mamatay ito. Justin was trying to ask us why, he was pleading to stop and pretty much begging for his life. Sa trial, nilaglag pa ni Mosley si Myers para makakuha ng parol pero nahatulan pa rin siya ng kamatayan. Samantalang si Myers ay may lakas pa ng loob na mangonsensya. Ito ang kanyang sinabi, idol, na siguradong maiinis ka. If you choose for me to die, it's only going to cause more pain and suffering for another family, not me. It won't hurt me. I won't feel anything. It's going to hurt more innocent people. Ito ang naging response ng tatay ng biktima. I'm not going to stand up here and tell you how much I hate you. That is without question. I would just hope that every time you close your eyes at night, you see my son Justin. Nahatulan pa rin ng life sentence si Myers at sa huling pagkakataon ay muli na naman siyang nagmakaawa na wag nang matuloy ang sintensya. I think there's a lot of good things I can do with my life if you allow me to keep my life. Subalit, hindi niya nadala dito ang hurado. The defendant does not understand how precious life is. Therefore, the sentence of death shall be imposed upon Austin Gregory Myers on the charge of aggravated murder. At tanging matamlay na tango na lamang ang naggawa ng 19 years old na ito. Siya ang isa sa pinakabatang nahatulan ng death sentence sa Ohio. Ito si Nico Jenkins. May kaso siyang 4 na murder na nangyari lamang sa loob ng isang buwan sa Omaha, Nebraska. Nung siya ay 15 years old pa lamang, nakulong na din ang taong ito sa isang youth correctional facility sa loob ng 10 taon dahil sa iba't ibang kaso. Makalipas ang ilang buwan nang siya ay makalaya, nakapatay ulit siya gamit ang barel sa pagnanais niyang makapagnakaw. 8 araw makalipas, ay muli na naman siyang nakapatay at ang biktima niya ay isa sa mga kaibigan na nakilala niya rin sa kulungan. 2 araw ang makalipas, ay muli na namang nakapatay si Jenkins sa ginawa niyang carjack at nang mahuli siya. You not realize I got Nico Jenkins? Do you not realize that? I got Nico Jenkins. I got you.
What do you mean you got me? I got your DNA at the murder scene. I got your DNA in the car. Sir. I got the weapon. I got Nico Jenkins. Hindi na rin nag-contest ang taong ito sa mga kasong ipinataw sa kanya. Hindi na rin siya kumuha ng jury na magtatanggol sa kanya. Kaya naman, nakadepende na sa tatlong judge na ito kung siya ba ay guilty o hindi. Each one of these murders was a deliberate and planned act. The victims were pre-selected and the murders were purposeful. Matapos basahin ng jury na guilty siya sa 4 na kaso ng murder, ay tila unbothered at relax lang itong si Jenkins. At nang basahin ang kanyang sentence, Therefore, this panel finds that the death penalty is appropriate, should be, and is hereby given for each of the 4 murders by the defendant. tila hindi man lang nasindak ang taong ito sa kanyang narinig. Sa Nebraska na din siya naghimas rehas habang hinahantay ang kanyang sintensya. Ito si Martes Abram, na guilty sa pagpatay sa 2 employee ng Walmart sa South Haven, Mississippi. Trabahador din ng Walmart si Abram, pero nasuspend matapos na mahuling may kutsilyo sa bag. At same day nang siya ay masibak, bumalik siya sa Walmart nang may dalang mas maraming armas at ginawa ang karumal-dumal na krimen. Pinatay niya ang mga store manager na si Anthony Brown at Brandon Gills. He was laying on the ground with his eyes open, and I ran up to him and I looked at him. I said, Anthony, honey, please say Casey one more time. Binaril niya rin ang pulis na aaresto sa kanya. Buti na lang at naka-bulletproof vest ito, kaya hindi siya napuruhan. I heard gunshots and I felt the pressure of the bullet hit my back. Agad siyang dinala sa korte at inamin ang lahat ng paratang. That's you, isn't it, sir? Yes. Look at it, please, sir. Yes. Mr. Gale is on the floor going down at this point, isn't he? Yes. Okay, and that's you shooting him, right? Yes. Look at the screen, sir. Yes. That's you shooting him? Yes. And you admit that you shot him in cold blood? Yes. You shot him again, didn't you? Yes. After that, you went back to the toilet paper aisle, didn't you? Yes. Ito ang statement ng asawa ng biktima. You took Anthony from me on the exact day 20 years earlier that we had our first date. At oras na para basahin ng judge ang kanyang kapalaran. In count 1, I will sentence you to death. Count 2, you will be sentenced to death. In count 3, you will be sentenced to life in the penitentiary. Natulala na lang si Abram. Ito si Marquette Lloyd. Convicted matapos niyang murderin ang isang babaeng pulis sa Florida. I'm facing a lecture for somebody else I have absolutely don't know nothing about. And they frame me. Kumakailan lang ay tumakas si Lloyd sa mga pulis matapos niyang patayin ang kanyang girlfriend na buntis sa kanilang panganay na anak. Makalipas ang ilang buwan, namataan si Lloyd sa isang grocery store. Ilang segundo lang ang makalipas, dumating ang Orlando Police na si Lieutenant Deborah Clay. Makikita na ilang beses pang nag-cross ang landas nila habang nag-grocery. At nang makumpirma ng babaeng pulis na ito ang wanted na tumakas sa kanila, ay agad siyang nagtangka na arestuhin ito. Sa kasamaang palad ay nabaliktad ang senaryo. Napatay ang babaeng police officer matapos niyang makatanggap ng 4 na bala. Nahuli si Lloyd, subalit nakatakas siyang muli. At paglipas ng 9 days, na-corner si Lloyd ng mga pulis kung saan na-damage ang kanyang kaliwang mata. Nagpabiktim pa si Lloyd at sinabing gusto siyang patayin ng lahat ng pulis. I was just reacting, Mary. I was just reacting. Even when they opened the door, I just reacted. I fired 2 shots, I just reacted. It really hurts deep down inside. Ito ang statement ng kapatid ng biktima. She stood in the place as my mother when I didn't have one. I truly miss my sister. I truly miss her. At ito na ang oras na pinakainaantay ng lahat, ang pagbasa ng kanyang sintensya. We, the jury, unanimously find that the defendant Markeith Lloyd should be sentenced to death. Mixed emotion si Lloyd. Bago pa man matapos ay muli na naman siyang nagpabiktim. You've been trying to kill me. You've been trying to frame me for murder. All right, why don't we remove Mr. Lloyd from the courtroom? Pero hindi na nabago ang hatol ng judge. At dyan nagtatapos ang video natin ngayong araw mga idol. Maraming salamat sa panonood. Kung nag-enjoy ka, ay baka naman pwedeng mag-iwan ka ng like, subscribe, at mag-comment ka na rin ng iyong insights dyan sa baba. Hanggang sa muli, paalam.